Hello guys, good morning. Narito ko ngayon sa aming backyard farm. Dahil ito lang medyo malapit na aking pwedeng puntahan. Actually dito sa likod ay nagpagawa ng mumunting kulungan ng baboy sila nanay. Libang-libangan na lang din. And ito naman ay nagpahukay ako ng balon. Yan, as in deep well ito kasi malalim. So yan, bali ito ay puro lupa. Hindi pa namin naabot yung mga buhangin-buhangin o graba, pero tingin ko hindi na kailangan kasi medyo malalim na to lampas tao na. So ayan naman yung structure ng lupa, maputik. Ang purpose naman po nito ng aming deep well na to o yung balon, bali ipapahalo blocks namin yan paikot, and then meron kaming water pump na ginagamit. Yun naman ang magsisilbing pandilig namin dito sa aming kalamansi farm. Yan. Actually bawat yan, meron yung kanya-kanyang linya para pagdating ng tag-ulan ay hindi naman ma-stuck yung tubig ulan. Dahil kapag yun nga, sa mga previous kong video, kapag na-stuck yung puno ng kalamansi sa tubig, stagnant water, ay naninilaw, may tendency pang mamatay mabansot tulad ng doon sa part na yun, medyo mga maliliit. So yun ang purpose ng balon natin, na ngayon darating na summer ay may pang enough supply tayo pang dilig, at the same time sa pagpapabunga na rin. So dahil dito medyo maganda diligan dahil hindi siya rolling compared dun sa ibang area natin. So yan, ito inspeksyonin natin. Ito yung mga bawat linya. Actually ito yung kanal na to, maintain ang tubig dyan dahil galing dun sa refilling nila utol. Yan, paikot yan dun. And ito naman yung kulungan nila nanay, kulungan ng baboy, pandalawa, 3 piraso. So meron naman yung enough na drainage. Yan. So palabas naman yan dito. Hindi naman yan mangangamoy kasi nga continuous yung tubig. Daily yan, may flow ng tubig yan. So ayan. So ito naman ang aming isang taon mahigit, isang taon at isang buwan na kalamansi. So medyo mataas na yung mga damo. So ilang araw na lang ay magpapaschedule na ako mag pa-herbicide. So ayan. So, ito naman yung aking pinalinis na kanal dahil bumababaw na siya. Kakakaskas ng mga manok. Yan yung mga manok. Yun. So ayan. Hindi pa tapos. Actually itong mga kanal na to, ang purpose nito para in kaso na magpalagay ng tubig, daloy ng tubig kasi mula doon sa part na doon, sa balon na pinagawa, papaagos lang yan papunta doon. Actually doon sa banda may kanal din naman yan doon. Yan. Bali ito, itatrap lang natin yung tubig para hindi siya malaglag. Pagdating naman ng tag-ulan, babaklasin natin ito. Gagawa ng daanan ng tubig. Obserbahan muna natin kung kailan ba talagang baklasin. So, dahil enough naman yung mga kanal, bawat linya naman yan meron yan. And actually guys, kailangan din talaga nating magpalinis, maintain ng linis, kasi nga tulad kahapon ay merong dumaang ahas, hindi ko lang napicturean. So dito na nilibing. Actually yung ahas na yung mga ganyan kalaki, pinakamalaking kato, then halos isang dipa yung haba. So yun ang importansya ng pagpapalinis ng farm, dahil hindi natin basta-basta o kaagad mapansin yung mga delikadong hayop tulad ng ahas. Actually yung isang tauhan namin ay nakagat na rin ng ahas, pero yun naman ay hindi sa farm, hindi niya lang napansin doon na pumupulupot sa kubo-kubo. Kaya yun, ako ng Diyos, buhay pa naman. Ayan. Ito guys, and ito naman mapapansin nyo, gaya ng mga previous vlog ko, meron kaming pinalagay ako marking straw. Ibig sabihin nito, tanda na siya ay kasama sa nalagyan ng abono, so para mas madali ang monitoring. Ayan.
green na green. Actually naglagay kami dito ng abono, pampabunga at the same time pampakondisyon na rin ng 150 grams yung isa, ang isa naman ay 50, magkaiba po yun. So ayan, so yung tubig doon kanina nag-maintain dito yan para papunta. Ayan, malalim yan, merong outlet yan doon. So tirik na tirik yung araw. Ito naman yung bahay ng tito ko. Ito yung muntik na sunog na karaan, kung di natin napansin na umuusok, baka naubos na yan. Ayan. Dali, aantayin lang natin na matapos yung kanal, prepare yung kanal at yung deep well. So, titirahin ulit natin ito ng abono, pampabulaklak. Ayan. Ito yung mga bagong labas ng bulaklak. Hindi muna namin pinalagyan ng maraming abono kasi nga medyo bata pa, pa-practice lang muna yun. So siguro sa mga susunod na lagay ng abono, baka mga nasa 200 to 250 grams ang ipalagay. And nagpo-pruning na rin ako dito, yung mga part na medyo matataas. Ito, may mga bunga po, hindi napansin, kunti lang. Yung mga matatayog, straight na tinikan, yun yung pinapatanggal natin. Dito naman meron din isang linya ng kanal, doon naman yun galing sa pabuyan nila ang tita ko. So walang amoy yan kasi continuous yung ano dyan. Ayan, so yun lang muna guys ang aking update sa farm, dito sa aming backyard farm, sa aming 1 year and December, pa 2 months. So pwede na to, pilian lang. Ayan o, green na green. Ayan. So naka-ready na rin, may tubig na rin, naka-prepare na rin yung kanal pang tag-ulan. So I think game na to, pwede nang pag-practicein. So yun lang muna guys ang aking update. Sa mga susunod kong vlogs, i-update ko kayo sa ibang area. Susubukan kong mag-video mamaya kasi na-schedule din kami pumunta sa isang area. Dahil nga sa busy na rin yung schedule natin, during weekend na lang tayo free, holidays. So susubukan ko pa rin mag-update. So actually guys, sa mga previous na harvest namin, sa aming pinabunga, so naka-harvest kami ng mga 3,000, nasa 3,500 kung hindi ako nagkakamali, kilos sa buong area na yun. So yun ay nasa 600 na puno kung hindi ako nagkakamali na pinabunga. So hopefully ngayon mas marami. So sana matimingan namin yung magandang presyo. So at the same time marami rin yung harvest. So suga lang, tiyaga lang. So dito sa business ng kalamansian, kalamansi farming, kahit anumang business, tiyagaan lang, labanan. So kailangan laban tayo sa mababang presyo, laban tayo sa walang kita. So, darating yung panahon na susuklian din yung ating sipag at tiyaga. Siyempre yung gastos na rin, yung mga ininvest natin na ipon, so masusuklian din yan balang araw. So, hindi man ngayon, pero basta tuloy-tuloy lang, hindi ka sumusuko sa mga anumang pagsubok, sure bull yan, may babalik yan. So bigo man tayo sa ibang mga business na na-invest, pero tingin ko dito sa kalamansi baka sakaling mabawi natin. So yun lang muna guys ang aking update sa aming kalamansi farm. So update ko muli kayo sa mga susunod na video. And bye bye, God bless, ingat po ang lahat.